Try natin patakbo ng mabilis, since ito naman ay malawak ang kalsada. ₱85, ₱90. Hello guys, this is Blackman Moto again and welcome back sa panibagong video. So for this time, pag-uusapan natin ang Yamaha XTZ 125, isa sa mga pang motocross entry ni Yamaha na 125cc. So bago tayo magpatuloy, big shout out muna kay SG Abas ng Lucena City. Yan nagpapa-shoutout sa atin. Alright, kung titingnan natin sa una, diba, talagang design for off-road itong motor na to. Pero of course, depende naman sa gagamit. Pwede naman gamitin to kahit sa mga highways, kahit sa mga city drive, wala naman problema. Iba, pinapalitan nila ng straight tire ng gulong upang hindi masyadong madulas sa kalsada. So alamin natin kung anong meron sa motor na to at kung magkano ang presyo. At the same time, ite-test drive natin. Okay na okay to, di ba? So madami din gumagamit ng gantong unit, especially sa mga probinsya, sa mga pabundok. Yan talaga yung mga unit na ina-avail nila kasi talagang pang off-road siya. So unahin po natin yung sukat ng gulong nyo sa unahan. Yan po is 80, 90 and then 21 inches ang taas. At tube type pa din, hindi siya tubeless, tube type pa din. Naka-rim set po tayo. And then ang kanya pong braking system, tayo po ay naka-disc brake na may 2-pot caliper. Suspension, telescopic fork suspension na may cover tayo dito. Then at the same time, may reflector tayo dito upang added visibility, especially sa gabi. Headlight po natin, of course, tayo po ay naka halogen bulb pa din. So pakita ko po sa inyo yung kanya pong headlight. May daytime running light din tayo dito. Yung iba kasing unit, kapag buhay yung ignition natin, walang ilaw, may sariling switch ito, wala na. Pag binuhay po natin yung ating ignition, pag in-on natin, so may ilaw na tayo. Yan po yung ating ilaw, high and low beam. Alright, ating pong turn signal system, naka bulb type pa rin tayo, bulb type. At sa kanya pong meter panel, pakita po natin tayo po ay naka analog pa din dito. Kikita po natin dyan yung ating pong speed, at the same time yung ating pong odometer. Then sa right portion, neutral, turn signals, and then yung ating high and low beam. And sa portion na to, may check engine indicator tayo sa baba na to, Yan lang po yung makikita natin sa kanyang meter panel. Napakasimple. Wala siyang gear indicator, walang fuel indicator. So huwag na natin hanapin yun dyan. Then sa right portion, tayo po ay may kill switch. So yun po ating starting system na dipindot, push button. And then sa left portion naman, tayo po ay may high and low beam na pwede natin gamitin for passing light o pass light, turn signals, at yun po ating pong busina. Alright, isa pa nga. Ayos. At ang kanya pong handlebar, of course, goods na goods yung kanyang handlebar. Maganda yung positioning natin dito, naked handlebar. At of course, tayo po ay may cover dito, cover tayo dito. Protected talaga yung kamay nung rider dito. Protected. Goods na goods. Tanki po natin is 11 liters yung fuel capacity. Maliit lang tingnan pero madami po ang laman yan. Ang cons dyan, pag ikaw nagpa-full tank, medyo mahalang, mabigat sa bulsa. Of course, yung kanya pong muffler. So nandito sa taas, may heat guard cover tayo. Heat guard cover. Turn signals po natin, bulb type pa din. Po ating tail light, bulb type pa din. Sukat ng gulong sa likod, ang sukat po niyaan is 110/80 by 18. CST nga pala yung brand na ginamit dito ni Yamaha, And of course, saka tube type pa din. Yung po ating sprocket set, kung ako hindi nagkakamali, 1548 yung size. Kasi itong may 48 dito, and then 15 po yung engine sprocket. Po ating tungtungan ng angkas, sa flip naman, flip. Wala lang talaga siyang center stand. Ganun talaga kapag pang mga motocross na motorcycle. Yung po ating grab bar, okay na okay yung grab bar natin, matibay, may hawakan yung backride natin. At yung ating pong upuan,
Maganda naman yung foam, ano. Hindi masyadong makapal. Saktong-sakto lang. Saktong-sakto lang. Yung tutukan po ng ating rider, na flip din to. Flip din. Right. Flip din yan. At pagdating po sa suspension dito sa likod, tayo po ay naka monoshock suspension. May cover tayo, no. Hindi masyadong madudumihan yung shock natin dito. At of course, yung pong kanyang braking system, tayo po still nakadalang brake pa din. Ang kanyang braking system. So pagdating po sa makina ni XTZ125, siya po ay naka 4-stroke, 124cc, single cylinder, single overhead cam, 2 bulbs, air-cooled, at carb type pa din ang unit na to, ano. At siya po ay nagbibigay ng maximum power na 10 HP at 7,500 RPM and maximum torque of 9.9 Nm of torque at 5,500 RPM. May bore and stroke na 54 mm, may compression ratio na 10.0:1, at ito po ay may bigat na 118 kg, may ground clearance na 260 mm, at may seat height na 840 mm. May kataasan ang unit na to kasi nga design for motocross. So yan po yung kanyang engine specifications. So comment ko na po dyan sa ating comment section kung worth it to buy ang isang to, ano. Kasi yung mga option natin na iba sa market, yung mga panlaban ni Honda, no, yung CL125, 150, yan po yung mga competitor niya sa market. So pagdating naman sa looks, wala naman tayong masabi, ano, masabi. Okay na okay. So advice ko lang, kung gagamitin natin tong unit na to kapag gabi, nagpalagay lang tayo ng MDL, ano, upang mas malakas yung ilaw natin. Kasi basically kapag mga stock light ay napakahina po ng ilaw, especially kapag naka bulb type, di ba? Yung mga LED nga ay malabo na din sa gabi. So monocross, XTZ, Yamaha, yun lang po yung mga decals na nilagay dyan ni Yamaha. Alright, bagong bago pa din tong unit na to. So sakyan po natin. At ito po ay 5-speed manual transmission. Sakyan natin. 511 tayo in reference. So flat pa naman yung aking paab, left and right. So kung ang height na po is mga 5'6 o 5'7, I think isang paa na lang, ano, yung abot natin. Hindi na dapat yung dalawang paa. Goods na goods. Do sa mga lady rider, may mga nakikita akong gumagamit ng ganitong unit. Ang mga height na is mga 5'2", 5'4", kayang-kaya pa din naman. Of course, sanay sila sa unit. Sanay sila sa mga ganong dirt bike kung tawagin. Sound check. May kickstart din siya, may kickstart din. So sa ganitong mga unit, kapag walang gear indicator, talagang dapat ano lang tayo, magaling tumimpla ng ating gear upang hindi tayo magkamali, ano. Smooth na smooth. Batang bata pa din tong unit na to. 880 pa lang yung natatakbo. So alright, pagdating nga pala sa presyo, no, siya po ay 88,800 pesos dito sa Yamaha Lucena Bayan. At pwede po tayo mag down payment ng 10,500. At ilalagay ko lang po dyan sa screen yung ating pong price, ano, kung kukunin po natin ng 1 taon, 2 taon, or 3 taon. Ito po yung ating riding position. So abot na abot po natin, ano. So let's go, test drive natin si Yamaha XTZ 125. So nga pala, ano, kapag ino natin siya, ito yung mangyayari dyan. Iilaw yung ating check engine indicator doon, neutral indicator. At ito po na restart pala to. Itong button na to, itong ipihit na to, napipihit yan. So pwede tayong magsukat kung gano'ng kalayo yung pupuntahan natin. Gamit natin to. Alright, gamitin natin ang push button. Let's go. 1 down, 4 up yung kanyang pattern, ano, ng ating gear. Alright, tansyahan lang talaga yung ating pong pag change ng gear, ano. Sana yan lang talaga sa unit. So, daan tayo muna dito.
Huwag tayo masyado maghanap ng kabilisan, ano. Though yung speed niya okay pa din, preno. Okay na okay yung preno. I mean kapag kayo nakasakay na, parang ang gaan niya lang, pakagaan lang. So try tayo dumaan sa mga off-road, or at least ma-appreciate natin yung kanyang kung saan talaga siya alright design. Sa mga gatundaan, wala yan dito. Wala. Yung mga hams na matataas, kayang-kaya. Mga gantong hams, wala yan. Yung play ng shock niya, okay naman. Walang problema. Maganda yung play. Pang off-road, dahil pang off-road siya, kaya dumaan sa mga ganito. And shoutout nga pala kay Boss John Lee Bandales, sa pagpapahiram ng kanyang unit. Hindi naman sa kanyang unit, kumaga sa kapatid niya. Bago natin dalhin sa highway, dito muna tayo sa may mga hams at sa mga bako-bako. Dahan. Hindi siya ganun kabilis, pero yung throttle response niya accurate naman, mabilis din. Hindi delay. Alright, bali wala yung hams. Hindi masyadong matalbog. Alright, bali wala yung mga kantundaan, no? So daan naman tayo sa diversion road. At pagdating po sa kanyang fuel consumption, ayon kay Google, nag-research tayo, nag-average siya ng 40 to 50 kilometers per liter. Okay na din yun, kasi carb type pa din naman kahit siya 125cc. Yung makakuha to ng 40 kilometers per liter, so goods na yun. Alright, highway tayo, highway gaming ng naka dual sport tire. Kahit dito sa Lucena, may mga nakikita akong mga nakagantong unit nagagamit nila dito sa highway. Oy, naka-kulay red, naka-stop. So stop tayo. Try natin patakbo ng mabilis, since ito naman ay malawak ang kalsada. ₱85, ₱90. Mabuti natin ang 100. Ay, 100. Mapalo din ang 100. Yung preno niya, okay yung preno. Daan tayo sa traffic. So problema lang dito kapag ikaw ay mababa tapos medyo traffic, di ba? Yung tutukod yung paa mo. So yun lang yung cons niyan. Medyo mahihirapan tayo. So matotal, itong XTC 125 performance, braking system, yung total response natin, yung shock natin, suspension, okay naman, wala tayong problema. So sa kanyang meter panel lock, kailangan natin kabisaduhin kasi wala tayong green indicator and then fuel indicator. So makikita natin kung kunti ang gas natin, kung
titignan natin yung tanker. Then at the same time, may reserve tayo dito. May reserve. May pihitan dyan yung reserve natin. Of course, nasa Shell tayo, magpapagas, and then sasauli natin yung unit. Boss, pula, 100 lang. 100 lang pula. Kasi medyo nahirapan ako kayo na pagbalik. Alright. Munti ka na. Thank you. So, medyo nahirapan na ako dito kayo na pagbalik. Yun. Yun lang pala kasimple. Nahirapan lang tayo. Alright, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. This is Blackman Moto again. Pansamantala po nagpapaalam. Magkita-kita ulit po tayo sa susunod na video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Peace out sa ating lahat. Bye bye.